Yan. Si market, ang market is composed of these two individuals. Ito si market. So, si market, pag may binibenta siyang candy na tig isang piso, or paglalagay natin isang dolyar, isang $1, yung isang candy, is para matransact ito, dapat hinahanap din ni seller is yung isang candy is $1. No? So hindi sila magta-transact kung binibenta ni buyer is $2 tapos hinahanap ni seller is $1. Gets? Actually, pwede kayong mag-on ng mic ha para ma-secure ko kung clear ba ako or yung problema ba yung mic ko. Okay? Clear naman ang boses ko. Clear naman po. Okay, thank you. Tapos, yan magiging si market na yan kasi may transaction nang nagaganap. Kung $1 to, kung nagkasundo sila sa presyo. Yan, $1. No, magiging matawag natin siyang market. And then, for instances, may binibintang Coke si buyer ay hindi nagkamali ata ako. Ito dapat si seller. Nagkamali ako. Okay? Pasensya. Si seller is may binibenta siyang Coke. Isang Coke, 1 liter Coke. Yan, 1 liter Coke. Pag binibenta niya, 45 PHP suggested retail price. Diba? Pero si buyer is kinuha niya, si buyer naghihintay or naghahanap ng tig 40 na 1 liter. So, nagkaiba sila ng presyo, kaya hindi sila magiging magkaka-transact. Hindi na may tatransact tong product na to. Right? Hindi sila magkakasundo. So, dapat, either bababa si seller ng 40 pesos para bilhin ni buyer. Or di kaya, si buyer is okay lang sa kanya na bumili ng tig 45 na Coke para matransact yung product. Okay? Dapat sila magkasundo. So, gusto ko lang i-emphasize dito na walang buyer kung walang seller. Walang seller, walang magiging seller, matatawag na seller kung walang buyer. Dapat sila magkasundo para matatawag nating market. Okay? Gets? Gets so far? Clear naman yung voice ko, no? Yes, thank you, Gets po. Ito, number 2 na tayo, no? Understanding who are the participants. Yan, dito na yung medyo magandang topic. Who are the participants? Participants within the market. In the market. Yan. So, sino ba yung mga participants within the market? Bigyan ko kayo ng hint. Dalawa lang sila. Sige, sino makakagsagot? Dalawa lang silang mga participants. Mga bangko. Ano? Mga bangko. Bangko. Buyer and seller. Financial institutions. Mga institutions. Mga bank managers. Mga hedge funds. Yan, mga hedge funds. Yan yung spelling institution ko. Saka mga retail, sir. Yan, eksakto. So, dalawa lang nag-aaway sa market. Talaga. Okay? Ito, si retail traders. Dito tayo nabilong. Sadly. Okay? So, we have 2 participants sa market. So, ano yung mga karakter ng mga ito, ng dalawang participants ito? Ito is
we have small capital. No, mga tingi-tingi ba? Tig $1 or tig per trade. Ito, undisciplined. Yan. Aminado naman tayo, no? So, spelling ba? Undisciplined. Bang spelling and discipline? Discipline. Sakto naman, di ba? Discipline. Ano ba? Nafo-FOMO. Yan. Nafo-FOMO. Ano pa? Ano yung mga characters nito? Characters. Lagyan natin characters para di mawala. Characters ng mga... Yan. Greedy. Greed and fear. Yan. Mga takot. So, ito yung mga karakter nila, no? Tapos, yung hawak nilang budget, tapos, lagyan natin karakter. Tapos, yung value nila, value ng mga retail traders is mga small capitals o mga tingi-tingi. Piso-piso. Yan, piso-piso. Piso. Okay? So, alam na natin yung karakter ng isang participants ng ng market. On the other side, we have hedge funds. Anong mga karakter hedge funds? Yung mga ito yung mga tinatawag kong the market makers. The market makers. So sa pangalan pa lang, no? So anong mga karakter nito? They have a team. They have a team na meron silang psychological coach, mayroon silang execute, mayroon silang risk manager. So they have a team. They have yung mga trabaho ng pag-trading is mayroong mga naka-assign na tao. So they have a team, and then they are not they're not greedy or fearful kasi naka-system based yung mga decision nila because they have system based decisions. And pangatlo is they are disciplined, siyempre. Professional. Yeah, mga professional. Yeah, professional. Yan. So, yung value nila is, pagpalagay natin sila yung individual sila, no? So, approximately, they have $1 million talaga. Palagay na natin $3 million. $1 million. Dito yung individual trader, ha? Hindi to kabubuang isang hedge group or isang company. So, individual to. Individual sila, pero may tig-isang 3 million sila sa account nila. Okay? Yan. Dito na lang. So, they have $3 million. Kasi, under sila sa, sa isang bangko or isang malalaking korporasyon. So, ang question dito is, who moves the market? Either sa dalawang to, sinong nagmo-move ng market? Makers, Market makers. Yeah, because they have big capital. They have big capital. Tayo is nakikisabay rin din, di ba? Yan. Clear ba so far? Clear so far. Okay. So, yan yung dalawang participants ng market. Okay. So, ano yung magiging market cycle, no? Ano ba yung market cycle? Di naman to bago sa atin, no? Meron tayong uptrend, meron tayong
downtrend, tsaka meron tayong consolidation. Di naman bago sa atin, no? Hindi ko na introduce yan. Pero yung mukha ng uptrend is yan. So ano yung sign natin na uptrend na? Nagpo-form sa quote ng higher high and higher low. Yan. So, mayroon tayong higher high and higher low na nakikita. Hindi tayo gumagamit ng ano dito, ng moving average or anong indication. So, based on price action, nakita natin na itong low na to is hindi na binalikan. Itong low na to is hindi na binalikan. Itong low na to is hindi na binalikan so far. So, nag-create tayo ng trend. So, nagiging trend to. Pataas. So, either higher high, higher low. Nag-create siya ng higher high. Tsaka, higher low. Yan. So, this is indication based sa ano natin, sa fundamental technical analysis natin is pag may higher high and higher low and then sinundan ulit ng higher high, higher low is magiging uptrend na yung market. Okay? So, i-insert na natin yung dalawang participants dito. Si higher high, higher low, higher high, higher low. So, existing vice versa, ganito din sa downtrend, di ba? Composed of lower low, lower high, lower low, lower high. Okay? Papakita ko na lang sa inyo para di kayo maano. Yan, 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 yan. Okay? Pangit na pagka-drawing ko, no? Pero bear me on this. Ito yung lower low. Na-break niya yung baga sa SMC term, na-break niya yung change of character or market shift na tinatawag. Pag na-break ito, malamang magsusupport, magiging support to. Pero hindi inabot. Pero so far, dito na tayo mag-focus. So, we discuss na mayroong dalawang participants. Either si retail traders or tayo. So, nasa topic 4 na tayo, no? Sana ba? Tingnan ko lang ha. Ito, na-explain ko naman si market cycle. Ito si uptrend, downtrend, tsaka si consolidation. So, nandito na tayo sa topic 4, which is understanding the logic thinking of the participants. Okay? Meron tayong dalawang participants, di ba? Logical thinking. Thinking of the participants. So ngayon, goal natin na basahin yung utak ng isa't isa. Si retail trader, drawingan ko yan ng ano. Hilig ako mag-drawing eh. Kasi retail trader. Retail trader, nakangiti yan palagi. Pag nakikita niya gumagalaw yung market, nakangiti yan palagi. Yan, parang shark. Ito si retail trader. On the other side, ito si market maker. So, in order to win in this market, no, is dapat kilalanin natin yung participants. Ano yung iniisip nila, ano yung logical thinking nila, bakit sila nag-enter dyan, bakit dito, bakit dyan sila nag-PV, bakit sila dyan nag-exit, di ba? Napaka-importanting malaman yan kasi dyan natin malalaman na nakikita tayo. Dyan natin malalaman kung ano yung iniisip ni retail trader tsaka si market maker. Kasi gusto nating sumabay kay market maker kasi nga siya yung nagpapagalaw ng market. Diba? Si retail trader is nakikisabay lang. So ito in this scenario,
Ito sa kabila. Drawingan ulit. Drawingan natin yan. Ito si market maker or si hedge fund manager. May eyeglass yan eh. Kasi ano yan eh. Mga professional. Pangit ang drawing ko. Yan. May mga eyeglass yan. Tapos yan. Tapos ito may crown pa siya. Yan. Tapos yan. Yan. Yan sa market maker, no? In a retail trader side, sige. Pagpalagay natin uptrend yung market. Huhulihin natin yung utak ni retail trader, ha? Yan. Pag uptrend, based sa mga strategy natin na inaral, no? Yan. Oops. Yan. Okay. Halimbawa, uptrend. Ito yung market pa. Sorry na lang sa drawing ko. So, saan kaya nag-enter si retail trader or si retail trader? Saan kaya siya nag-enter or saan kaya niya binibase yung interest niya tsaka exits? Halimbawa, ito yung market. Alam natin na uptrend. Sorry. Alam natin na uptrend, di ba? Gagawin ni retail trader is the common support resistance strategy. Diba? Pag nakita niyang nag-breakout na to, yan. Nakita niyang nag-breakout na to, so hihintayin niya sa may support. So anong magiging entries dito sa support, no? Tapos yung magiging stop loss niya is dito sa swing low. Okay? Gets? Halimbawa, gusto ni trader is 1:3. Yan. Gets? Sinong dito na sa support and resistance? Sakto lang ba yung pagka logic thinking ko na ganyan yung iniisip ng mga retail traders? Diba, ito si Mate. Ito si Mate. Mate formula. Diba, ito si Mate. Support and resistance, diba, yung nila, sinutulong. Ganyan, sir. Okay? So, halimbawa, nakita ko to. Ako si retail trader, nakita ko to. Sige, enter tayo dyan. $1 lang. Kasi ito lang yung capital natin eh. Aha, saan ba yung dollar lang? Sige, $1 lang. Bet natin $1, tsaka kung ma-hit yung sa taas is kikita tayo ng $3. $3. Yan, $3. Tsaka ito, si $1. Pag natalo tayo, is magiging negative dollars. Negative $1. Diba? Gets? Nasundan lang ako so far? Sundan lang. Sige. Ito yung iniisip ni retail trader. Uy, nakita ko nag-break dito ah. Nag-break dito banda. Nag-break dito. Nag-break dito. Ngayon, may support dito. So, dyan ako maghihintay. Set kong stop loss ko sa swing low. Ba? And then, yung TP ko, 1:3 yan. Yan. Halimbawa, may resistance kasi dito daw. Pagpalagay natin, may resistance yan. Yan. May resistance yan. Okay? Ngayon, hindi lang si retail trader ang nakakita nito. Mayroon tayong, halimbawa, mayroon tayong 1 milyong trader. Yan. May 1 milyong retail trader. 1 million retail traders na tig $1 din lang yung kapital. $1 lang yung kapital. Okay? So, nilong nila to. Bawa, copy ko to. Paano ba mag-copy? Ayan. Bawa, ito na lang si Ito na lang ulo. Yan. Yan. Ito yung nagre-represent ng 1 million traders, no, siya.
Wala. Ayan. So, halimbawa, isa pa. Yan, 1 million sila nakikita dyan. So, nakita nila to. Nakita nila to lahat. Itong setup na to. 1 million retail traders sila. 1 million sila lahat, no? Retail traders. 1 million sila lahat. Halimbawa lang, 1 million ang nakakita nito. So, iti-trade ni retail trader itong break and retest. Di ba? Tapos, syempre, yung nakasanayan natin, ilagay yung stop loss sa swing low. Okay? So, anong magiging ano nito? Anong magiging, itong area na to, anong magiging value? Anong magiging value ng area na to? 1 million sila lahat na tigwa $1. Ha? Ma-wipe out. Hindi. Yung value nito, yung value ng area na to. So, 1 million sila lahat na nakita itong trader, i-trade nila yung 1 million trader sila. So, magiging 1 million din to. Diba? Magiging 1 million din to. Yung halaga ng area na to. Yes? Kasi 1 million sila lahat eh. In total. Marami sila. Marami nakakita nito. Yes? Nasundan lang? Hello. Okay. Yan, emosyon ng mga retail trader. So, at this moment, na bumalik na yung bumalik na yung price sa stop loss nila kasi nga 1:3 yung ginugol nila. Yan. Pero, humina. Diba? For instance, ganito na yung market. Ito yung retail traders point of view. Ito yung retail traders point of view. Traders point of view. Ngayon, para makuha natin kung anong iniisip ni market maker o mga hedge fund, sige, lipat naman tayo dito. Yan, si market maker. Halimbawa, ano kayang magiging emotion ni market maker? Pagka, market maker kasi meron daw siyang 3 million. 3 million capital. So, per trade niya is malalaki. Yan, di ba? Big capital kasi siya, 3 million. 3 million yung capital niya. Halbang tayo, retail trader is nasa stake lang or individual tayo is nasa $1 lang yung capital natin, no? Kaso lang 1 million tayo lahat. Marami tayo. Marami tayo sa TMT. 1 million. Marami tayo sa TMT, 1 million tayo lahat. Tapos nakita natin to, i-trade natin. Kaya naging yung value dito sa baba sa stop loss is 1 million. Okay? Gets? Ito si market maker or si hedge fund. Si hedge funds. Sige, tanungin ko kayo. Kung nakita to ni market maker, ito, ano kayang magiging emotions niya? Ano kayang emotions niya? Emotions. Sige. Guess lang. Halimbawa, pagpalagay natin di pa to umarangkada or di pa to nagsa-sideways. Halimbawa, ito pa lang yung nakikita ni market maker, no? Kasi kakagising lang niya, hindi siya naka-participate. Ano kaya magiging emotion niya? Hindi siya nakasabay. Nandito na yung price. Nandito na yung price. Tapos nakita niya to. Nakita niya yung Reversion siya, reversion.
Ano kaya yung ano niya? Ano kaya yung magiging emotion niyan? We're talking about emotion. No? Kasi kakagising niya eh, hindi niya nakita to. So hindi siya nakasabay. Right? Yung magiging emotion niyan, They are disciplined. yung magiging emotion niyan is Tama ba ko? Mag-base pa rin kasi sila sa system nila eh. so magiging emotion niyan is probably sad. Bakit sad? Hindi nakasabay. Oo, sakto. Hindi sila naka-enter dito. Right? Hindi nila na-enter to kasi nga kakagising ng nila. Pagpalagay natin tulog sila. Tapos kakagising nila, tapos yung price nandito na. Dito na yung price. Hindi sila kasabay. So nasad sila. Sad sila ngayon. Ngayon, since they are disciplined, they have a team na mag-control sa ilang emotion, anong gagawin ni market maker? Siyempre, siyempre, hindi niya hahabulin to. Hindi niya hahabulin to. Mataas na to eh. Mataas na. Nandito lang yung price range ko eh, itong area na to. Mataas na, lugi na sila kasi pag pumasok pa si market maker dyan, is mataas na yung presyo, baka mag-retrace na. Yeah? At isa din, di sila makapasok kasi kulang lang yung liquidity. So we're talking about liquidity now. Hindi makapasok si market maker dyan. Bakit? Di siya makakapasok dyan. Bakit? Mataas na yung price. Bukod sa mataas, is alam niyang walang nagtitrade dito. Nagtitrade. Walang nagtitrade kasi hindi nag-breakout. Opo. Hindi nag-breakout, di ba? So, hindi nagtitrade. Ngayon, since wala siya, since hindi siya naka-participate, anong ginagawa ng market? Hindi siya naka-participate, hindi siya nakapasok. Nagantay na naman siya. Ano sir? Liquidity sweep. Hindi pa. Nandito pa tayo sa scenario na yun. So kung hindi siya naka-participate, since logically he moves the market, diba, siyang nagpapagalaw. So ibig sabihin, kung hindi siya naka-participate, is magda-die down to. Hihina yung momentum nito. Right? Nawala yung momentum. Kasi nga, hindi siya nag-participate. He moves the market eh. Logically, he moves the market. Ngayon, yung emotion ni retail trader na nakita niyang break-even na yung trade niya, is magpapanik na yan. Diba? Ngayon, dagdagan na yan. Diba? Meron tayong mga tendencies na dagdagan ano natin, diba? Entry. Yan. Hindi, dagdagan yan. Kasi bumalik sa entry eh. Yan. Kasi hoping 1:3 again. Yan, dalawa na. Tapos halimbawa, pareha tayo ng mga retail traders. So, yung 1 million, kalahati niyan is nagdagdag. No? So, 500, magiging yung value ng stop loss, di ba, pag ma-hit na yung stop loss is kukunan na tayo ng tig-isang $1. Diba, mawawala na yung $1 sa atin kasi nga na-hit na yung stop loss. Okay? So, magdadagdag si retail traders ng halimbawa, half lang na yung participate, nagdagdag siya ng 0.5. And then, yung emotion nito is nagpapanik na. Nagpapanik na si retail trader. Kapanik, windang kasi nga malaki na yung nakataya sa trade nito. Kasi nagdagdag siya. Kasi nga undisciplined siya, emotional siya. So nadadrive siya ng mga emotion niya. And the other side, kung itong nakita na to ni market maker,
Ano kaya magiging emosyon niya? Sige, ano yung magiging emosyon nito? Happy na siya. Sige, lagay natin happy. Tsaka hoping. Opportunity. Mga opportunity. Yan. So, in this area alone is 1.5 million na. Diba? Bakit siya happy? Bakit siya, alive? Yan. Kasi nga, alam niya na ito is hindi na to tataas. Bakit niya alam na di tataas? Bakit kaya niya alam na di tataas to? Konti pa yung participant. Ha? Konti. Konti. Opo. Yes. Opo. In a nutshell, si market maker yung nagmo-move ng market, di ba? Opo. Logically, kung hindi siya papasok dito, ibig sabihin, hindi yan lilipad. Di ba? So, hinahayaan niya yung market na magpanik. Buy sila, yung iba nag-break even na. Binta na sila. Binta, pasok, binta ulit, nag-break even na. So, in this instance, ano kayo yung magiging emotion ni market maker? So, excited na yan. Excited, siyempre happy. Kasi makakapasok na siya. Eventually, walang pumasok na market maker, kaya small lang yung bounce, and then na-hit yung stop loss ng mga retail traders. And this area alone is composed of 1.5 million. 1.5 million. Yan. This area alone is composed of 1.5 million dahil sa mga retail traders na to. Right? So ngayon, bakit siya happy? Bakit siya excited? Kasi alam niyang makakapasok yung 3 million niya dyan. Aha! Super! Kamusta? Diyan muna, puputulin ko muna yung istorya. So far, ano yung nagiging hindsight nyo? Ano yung nagiging reaction nyo dun sa istorya natin? May mga may mga tanong or na-raise na concern? So far? Clear lang ba? Clear lang ba yung illustration natin? Ako, sir. Clear lang yung illustrations natin? Yes, sir. Gets naman, no? So ngayon, logically, bakit si market maker hindi makapasok dito? Bakit hindi siya makapasok dito? Bakit hindi siya pumasok dito? Kasi walang liquidity. Alam niya na nandito naipon yung stop losses. 'Di ba pag na-hit yung stop loss, is mag-automatic sell agad, 'di ba? Mag-automatic sell yung mga posisyon ni retail traders. Kasi naka-buy position to eh. Halimbawa, naka-buy position siya, yung 1 milyong traders, naka-buy position, tas na-hit tong stop loss na to, is automatic sell. Ngayon, may isang 1.5 million na nasi-sell. Yun yung time ni market maker na makapasok ng bultuhan. Bibilhin niya lahat yung 1.5
million na yan. So magiging capital niya yan by position, $1.5 million. By position, $1.5 million yan. So, binili niya to. Binili niya tong mga stop losses na to. Habang yung mga retail traders is naging sad na. Sad, devastated, feeling devastated. Kasi yung iba dito is last money na lang. Yun. So, pagkabenta ni retail traders na worth 1.5 million, sinalo ni market maker. Pagkasalo ni market maker, isang malaking candle ang bumulaga. Bam! Diba? Kita nyo yun? Common naman yan sa market, diba? Kasi, binili ni market maker yung 1.5 ng mga retail traders. Tsaka, pagkapasok ni market maker, wala na siyang kalaban. Bago lang mag-short yan, di ba? Sino mag-short ng ganito kalaking candle? So, tuloy-tuloy na yan. Hanggang na-hit yung 1.3. So, pinalabas lang tayo. Pinalabas lang tayo. Habang siya nagmamanipulate ng ng price. So, ano yung moral of the story natin dito? Moral of the story. Okay? Moral of the story. Sorry. Market maker doesn't trade. Doesn't trade strategy. Diba? Wala namang strategy si market maker eh. Ang goal niya lang is may pasok tong 3 million capital. Hindi naman niya strategy yung brick and repeat, diba? Ang goal niya is may pasok tong capital niyang malaki. Okay? The goal is to have a peace in the market. Yan. Okay? So, nag-gets na ba so far? Or ano, yung nag-gets na yung presentation natin ngayon? Yes, sir. So, ano yung natin? Mga na-learn natin. Ano yung mga nakuha natin sa istorya? Di ba, logically, true naman? Facts naman yun, di ba? Yes, po. Yes, sir. Parang na-stun yung iba. Parang na-stun, hindi na makasagot yung iba. Sir, sige, tanong ka. Sir, yun din di ba pumapasok yung sinasabi sa ICT na liquidity sweep? Yes, yung area na yun mismo. Yun din. Parang kinukuha dyan lang. Sinisweep lang talaga. Kinukuha lang kasi yung goal ni market maker is may pasok niya yung big capital niya. Opo. Hindi naman siya gumagamit ng moving average, RSI, triangle pattern, hindi naman gumagamit ng ganyan. Opo. Diba? Yung goal niya lang is to have a piece in the market, which is may pasok niya lang yung capital niya. Pera niya. Oo. Since alam ni market maker na yung mga retail trader is gumagamit ng support and resistance, gumagamit ng moving average, so naghahanap siya kung saan possible yung pinaglalagyan ng stop loss nito. Yes, sir. Para may pasok niya yung 3 million niya. Pagkapasok niya, boom, isang kando lang.
Kinuha niya Kasi yung 1.5 million. Sige. Kasi di ba, sir, andun yung mga buy stop, no? Kasi andun yung mga buy stop, mga parang naka-file lang siya doon. Eksakto ka. Oo, eksakto ka. Opo. Okay. Nag-gets naman yung pinaka-logical story ng pagka storytelling ko. Pagka Yes, sir. story. Okay. Kaya naranasan natin na ma-liquidity sweep, di ba? Pagka-sweep, pagka-hit ng stop loss natin, sabay angat agad ng market. Sabay angat. Di ba? Yan yung storya natin eh. Kasi alam ng mga market makers saan nakalagay yung Napaisip ka na yung mismong broker manipulated yung Yun talaga. Dito pa lang, nakandol na to is iniwan na tayo. Tapos nagtipihit. Nagtipihit pa. Di ba? Yan yung masaklap eh. Yan, nira-run through lang tayo. Kasi nga, hindi sila nagtitrade ng strategy. Yung tinitrade nila is yung capital nila. Gets? Gets so far? Yes, sir. Yes. Meron akong ipapakita sa inyo. Dito lang ha. Okay. Meron ako papakita sa inyo. So, ibig sabihin, sir, sige. hindi effective ang support and resistance? Meron namang time na gumagana talaga yung gumagana talaga yung market resistance. Pero usually, ma'am, kumikita ka doon sa support and resistance. Na strategy. Sa backtesting. Okay. Sa backtesting, may time na okay siya. May time na hindi. Eksakto ko, ma'am. Pero naranasan mo na to. Yung pinapaalis ko lang. Kaya nga parang, yun na nga eh. Parang ano ba to? Pinapaalis ko lang, no? Laging talo. Ano yan? Kapag ganun, yun na nga, kinakain or natatalo, diba? So, parang pinapanood tayo ng mga market maker. Yeah, eksakto, ma'am. Kaya nga, diba? Ma'am, dapat alam natin kung anong iniisip ni retail trader. Una pa lang yan, unang analysis natin yan. Saan kaya nag-i-enter yung mga retail traders ngayon? Tapos, lipat naman tayo sa point of view ni market maker. Saan kaya? Yung mga retail pumapasok sa retracement. Diba? Usually. Diba? Yung ginagawa natin. So, Diyan parang tayo. Yan yung tinuturo ni Mate. Oo nga. So, parang ang gusto nyong i-point is i-ano natin yung point of view ng market maker. Supposed to be, dapat yan yung strategy natin. Kung iniisip natin kung saan ba makakapasok si market maker ngayon. Based on, anong kabaliktaran ni TMT. Yeah. Kaya nga, taliwas sige. Anti-TMT ako eh. Pero usually, logically, di ba, eksakto naman yung analysis. Oo naman. Totoo naman. Sa di ba yung sa COT report, yung makikita mo yung retail and fund, yung mga position nila sa ang parang ginagawa nila, tinitingnan lang nila yung position ng mga retail at doon sila gagawa ng plano para opposite doon sa sentiment ng mga retail. Kasi parang lagi sila naka-opposite. Yeah, eksakto sir. Kasi yun yung tinatawag na liquidity. Itong area na to is mismo yung liquidity. Yung pag sinabing liquidity is maraming nakaabang or nakaposisyon. So, ibig sabihin, kung maraming nakaposisyon dyan, si market maker is may pasok niya yung malalaking pera niya. Kasi nga, liquid, maraming nag-aabang, maraming nagbibenta dito. Maipasok niya ng madali yung 3 million niya. Si market maker naman is hindi naman tingi-tingi yung
pinapasok niyan. Milyon-milyon yung mga pinapasok niyan. Kaya ganito yung magiging candle niyan kinalabasan, di ba? Pag na-hit na yung Yes, sir. di ba? Oh, so logically, I teach it in a fact na ganito talaga yung market sadly. Kaya nga, train ko kayo, yung mga students ko na mag-isip kung paano mag-isip yung market maker. Kung saan sila pumuposisyon. At the same time, i-analyze ninyo kung saan pumuposisyon din si retail traders para ma-counter natin. Kasi anti-counter kasi ito eh. Kasi yung liquidity lang yung hinahanap nito eh. Hindi naman strategy. So, kung saan alam niya na maraming pending orders dito, is doon sila pumapasok kasi liquid yung market or liquid tong area na to. Maraming orders dito. So makakapasok sila easily. So wala silang strategy, yung point lang nila or yung gusto lang nilang gawin is may pasok tong capital na to. Wala silang trend, wala silang ano. Diba? So far, nagets naman yung point ko ba? Nagets naman yung logic ko. Yes, sir. Okay. So, ngayon, mayroon ako ipapakita sa inyo. No? YouTube page, YouTube ano ko? Tab. Clear ba? Clear yung message? Yes po. Yan. Same, Yung laro talaga is to get a piece of the market. Makapasok lang sila, yun lang yung pinaka-point dun. Wala silang strategy, ang trabaho nila is makapasok lang. So, that's valid point sa tinuro ko ngayon sa inyo, di ba? Okay? So far, kumusta naman? Usually, ito na yung pinaka-final pinaka-final topic natin ngayong araw sa module 1. So, moral of the story, so market maker doesn't trade strategy and the goal is to have a piece in the market. Kung saan sila makakapasok, yun yung laro. Okay? Yes, sir. Yes. So far, kamusta naman? Sorry sa mga naanohan ko. Nag-break on rates yan. Nadaanan ko talaga. Yan yung tinuturo Yan pa naman sa yung atin usually. quote. Ha? Yan ba naman yung isa sa strategy ko, breaking rates? Hindi naman, concept. hindi naman palagi ganyan. Pero usually, kasi nga, yung sinasabayan natin yung mga market maker, hindi yung mga retail traders sila. Kasi in a fact, na yung market makers, yung nag-move ng market. That's a fact. Kasi wala tayong kakayahang mag-move ng market kung $1 lang yung capital natin. Kaya, kailangan nating sumabay sa kanila. Yung problema ngayon is paano tayo makasabay sa kanila. Saan yung area, saan yung liquidity pool na tinatawag, kung saan makakapasok sila para naman makasabay tayo, di ba? Yan yung pinaka-problema natin. At ituturo ko yan sa module 2 bukas. Okay? Okay.